Sa bawat taong kanyang naililigtas mula sa kamatayan, kailangan niyang patayin ang isang taong malusog. Sa araw, siya'y isang anghel na may husay sa pagpapagaling, nagliligtas ng buhay. Ngunit pagdating ng gabi, siya'y nagiging isang walang awang demonyo na umiinom ng dugo. Ang fluid na panggamot ay nagiging kutsilyo sa operasyon ng pagbubukas ng bungo. Lahat ito ay mga bagay na kanyang pinakamadaling magamit na mga armas. At ang dahilan kung bakit siya naging ganito kasama ay dahil sa isang tao. Si Professor Choi, ang kanyang pinakamamahal na guro. Siya ang unti-unting nagtulak sa dalaga patungo sa kapahamakan. Ang dalaga ay si Seoyo, isang estudyanteng may matinding pagnanais na matuto ng medisina. Lubhang interesado siya sa utak ng tao, hanggang sa puntong naging labis na ang pagkahilig niya rito. Wala siyang mga magulang, at walang pinagkukunan ng pera. Mas pinili pa niyang magkaroon ng napakalaking utang para lang makapag-aral, dahil ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makapasok sa piling ng pinakamagaling na eksperto sa bukol sa utak sa Korea, si Professor Choi. At sa pamamagitan ng kanyang walang sawang pagsisikap, sa wakas ay naging isang nangungunang mag-aaral. At natupad ang kanyang hangarin na mapakilala kay Professor Choi. Pagkakita pa lang niya rito ay agad-agad na niya ibinahagi kay Professor Choi ang lahat ng kanyang mga ideya. Kasabay nito ay nagsumamo rin siya kay Professor Choi, na walang pag-aatubiling turuan siya ng lahat ng kanyang kaalaman, sapagkat isinugal niya ang kanyang buong buhay dito. Tunay nga, naantig si Professor Kui sa kanyang pagpupursige at katapatan. Sa bawat operasyon mula noon, siya na mismo ang tatawag sa pangalan ni Shio, at hahayaang makalapit ito upang mas mapag-aralan ang ginagawa. Halos lahat ng kanyang kaalaman ay ibinigay ni Professor Kui, at hindi siya binigo ni Shio, sa loob lamang ng wala pang isang taon. Kaya na ni Shio na mag-opera ng mag-isa. Walang duda na siya na rin ang naging paboritong estudyante ni Professor Kui. Maliwanag ang kinabukasan ni Shio noon. Ngunit isang pagbabago ang bigla siyang itinulak sa bangin. May isang slot sa ospital para makapag-aral sa ibang bansa. Para sa lahat, si Shio ang dapat na mapili. At si Shio naman ay masayang naghahanda na. Ngunit nang mailabas na ang listahan, binibigyan pa nga ng scholarship ang isang hindi kilala, pero anak pala ng mayaman at makapangyarihang negosyante. Biglang nagalit si Shayu. Galit na galit siyang pumasok sa opisina ni Professor Kui para magtanong, bakit mo pinayagang makapag-aral sa ibang bansa ang walang kwentang iyon? At sakto namang nandoon ang mayamang ginang, pero hindi siya nagpakita ng awa. Kinausap niya ang mayamang ginang, sinigawan din ako ng husto. Binili ninyo ang pwesto ko para sa inyong anak. Masyadong magalang kayo para gumawa ng ganyang kababang klaseng bagay. Kalampagin mo si Zhenxiu. Anong nangyari? Ang lakas ng loob mo. Masisisi niyo ba ako? Sila ang kumuha ng mga gamit ko. Kaya naman, dahil sa galit si Professor Kui, sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas. Kaya naman napahinto ang lahat ng kanyang schedule sa operasyon. Pero ng araw na yon, sina Professor Kui at ang mga punong siruhano sa ospital ay nasa isang meeting sa labas. Isang biktima ng aksidente sa sasakyan ang nangangailangan ng agarang operasyon sa ulo. Mapanganib ang sitwasyon noon. Wala nang nagawa si Shayu, kundi ang operahan ng pasyente para mailigtas ang buhay nito. Nang makabalik si Professor Kui at makita ang pangyayari, siya ay lubos na nagalit. Iniutos niya kay Shayu na ibaba agad ang scalpel, at umalis na dito. Kalmado at mahinahong ipinaliwanag ni Shayu ang nangyari, at malinaw na sinabi ang tamang paraan ng operasyon. At ngayon, may responsibilidad din siya sa kanyang pasyente. Ngunit hindi inaasahan. Nagpumilit pa rin si Professor Kui na paalisin siya. Bitawan mo, akin ang operasyon na ito. Ang pagiging mapangahas ni Professor Kui ay lubos siyang nakapanghina, at bigla na lang niyang kinuha ang isang tube, at sumugod mula sa likuran, at mahigpit na sinakal si Professor Kui. Kung walang umawat noon, siguro'y nasakal na si Professor Kui. Nagalit din si Professor Kui. Nawalan ako ng kontrol sa aking emosyon. At sa harap ng maraming tao, malakas kong sinampal si Shio. Dahil sa sampal na yon, natumba si Shio. At nagwasak din ang aking pagpapahalaga sa sarili. Pero hindi pa tapos doon. Inalis ni Professor Kui ang lisensya ko bilang doktor. Kaya habang buhay na akong hindi makakapasok sa operating room. Para kay Shio na labis na mahilig sa operasyon, walang duda na ito ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Lumuhod siya sa malakas na ulan at mapagpakumbabang nagmakaawa. Ngunit si Professor Kui ay malamig ang mukha at puso, at hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting pag-asa. Pagkatapos ng araw na yon, si Shio ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang mataas na posisyon, at naging isang ordinaryong tao na walang-wala. Pero hindi siya tumigil sa pag-opera. Sa halip, naging isang underground na eksperto siya sa pag-opera ng tumor sa utak. Iyon ay para sa mga taong hindi makapunta sa mga regular na ospital. Gumagawa siya ng illegal na operasyon. Halimbawa, tulad ng mga wanted na kriminal na sangkot sa pagpatay at pagnanakaw. Kahit walang lisensya sa pagiging doktor, walang isa man sa kanyang mga operasyon ang nabigo. Ngunit ngayong araw na ito, kakatapos lang niyang iligtas ang isang malaking boss sa underworld.
May isang nurse naman, ang palihim na naglagay ng hindi kilalang likido sa gamot ng pasyente. Dati pala, ang nurse na ito ay nagtrabaho rin sa isang ospital kasama si Xiaoyu. Alam na alam niya ang nangyari sa pagitan niya at ni Professor Kui. At alam na alam din niya na wala itong lisensya para sa illegal na operasyon. Buti na lang at pampatulog lang ang iniksyon niya. Pero ginamit niya ito para pagbantaan si Xiaoyu. Kaya niyang palaging ipahamak ang kanyang mga pasyente. Kung illegal ang operasyon niya at may mamatay, habang buhay siyang makukulong. Kaya humingi ng malaking halaga ang nurse kay Xiaoyu para manahimik. Para naman sa kaligtasan mo, napakayabang niya. Pero hindi niya alam na may nasagasaan na siyang hindi niya dapat sagasaan. Tama ka. Ligtas. Ang kaligtasan ang dapat na unang-una. Agad na pumayag si Xiaoyu. Ipapasok niya ang pera sa bodega mamaya. Nang makita ng nurse ang makapal na mga perang iyon, agad siyang nasasabik na binilang iyon. Ngunit bigla, sinakal siya ni Xiaoyu gamit ang e-tube. Walang bahid ng pagkatakot ang mukha niya. Para bang nag-enjoy pa siya. Malinaw na hindi na ito ang unang beses niyang pumatay. Pagkatapos, inilagay niya ang mga perang iyon sa kahon ng donasyon. Sa pananaw niya kasi, ang paglilinis sa lipunan ng mga basura ay isang mabuting gawain. Pagkatapos, tinulungan siya ng kanyang assistant na itago ang bangkay. Ang assistant niya ay isa ring pasyente na kanyang nailigtas. Dahil walang perang pambayad sa gamot. Kaya lagi na lang siyang katulong ni Siyok. Duwag siya at mahiyain. Lagi niyang sinasabi kay Siyok na huwag pumatay. Tumutulong naman siya sa paglilinis ng kalat. Maliban sa iligal na operasyon, mayroon ding isang legal na klinika si Siyok. At lagi niyang tinutulungan ang mga matatandang ulila at walang asawa ng libre. Sa paningin ng mga kapitbahay, maganda siya at mabait. Walang nakakita sa kanyang madilim na paningin. At dahil doon, napansin siya ng isang basagulero sa kalapit na karinderya. May suot pa itong electronic ankle monitor. Halatang kakalaya lang sa kulungan. Nakakita ang isang pulis na dumaan. Mabuti pa't pinaalalahanan si Xiaoyu na mag-ingat sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang dapat mag-ingat. At lalong sumusobra ang gagong tong maliit na basagulero. Dumiretso pa sa butika para landiin siya. Punong-puno ng masasamang salita. At niyaya pa si Xiaoyu sa bar sa Siyok. Hindi sumagot si Xiaoyu. Tinitigan lang niya ito ng walang pagbabago ng ekspresyon. At ang basagulong ito ay hindi lang manyak, kundi isang gagong paulit-ulit na nananakit sa kanyang ate. At lalong lumalakas ang loob ng basagulero. Hanggang sa habulin niya si Xiaoyu sa labas ng bintana ng bahay nila sa gabi. Umiinom at tinititigan siya ng manyak na tingin. Kaya't hindi na nakatiis pa si Xiaoyu. Sa kanyang isipan, ay nagsimula ng magplano ng pagkamatay ng basagulero. Kinabukasan, kusang pumunta si Xiaoyu sa maliit na kainan. At sinuri niya ng mabuti ang lalaki. Hindi pa napagtatanto ng maliit na gangster noon. Ito ang tunay na titig ng kamatayan. Pag alis niya, sinadyang ihulog ni Xiaoyu ang payong niya. At sinadyang maghintay sa pintuan para sa kanya. At agad niya niyang naibalik ang payong ang maliit na gangster. At sinamantala rin ni Xiaoyu ang pagkakataon para mag-aya. Ngayong natanggal na ang electronic ankle monitor ko, dapat kitang yayain uminom para ipagdiwang. Bukas na lang tayo. Ang saya-saya ng mga basagulero, halos di na maipinta ang ngiti. Kinabukasan, sumakay siya sa kanyang bisikleta, at tinahak ang kanyang daan patungo sa kamatayan. Nang mga oras na yon, may isang maliit na pulang kotse na huminto sa tabi niya. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan. Nagulat siya nang makita ang kanyang matagal nang iniibig na diyosa. Ngunit hindi niya alam na ito ang kanyang kamatayan. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan ni Xiaoyu, at walang anumang pag-alinlangan. Ininom niya ang inuming inihanda para sa kanya ni Xiaoyu. Pagkatapos, bumili si Xiaoyu ng isang malaking rolyo ng plastik. Pinauwi niya ito sa kanya para tulungan siyang buhatin. Masigasig na sinisikap ng lalaki na mapasaya si Xiaoyu. Hindi niya alam na ang kanyang binubuhat ay ang kanyang kabaong. Nang mga oras na yon ay pawis na siya. Maalagang hinubaran siya ni Xiaoyu ng damit. Kumuha pa siya ng tuwalya para punasan ang pawis nito. Taimtim na huminga ng malalim ang lalaki na tila nasisiyahan. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay at natumba. Nang magising siya ulit, nakatali na ang kanyang bibig at mga kamay. Doon na siya nagpanik. Ngunit huli na ang lahat para makatakas. Samantalang si Siyok ay nakasakay sa kanya, at ipinakita ang kanyang huling pagmamahal. Walang anuman. Walang anuman. Pagkatapos ay may kinuha siyang kutsilyo. Isang hiwa lang. Malinis at mabilis na naputol ang carotid artery ng gagong iyon, habang pinapanood ang lalaki na unti-unting namamatay. Sa gitna ng pagsabog ng dugo, si Xiaoyu ay sa wakas ay ngumiti. Kinagigiliwan niya ang tagumpay na maramdaman sa pagliligtas ng buhay habang nasa operasyon. Kasunod nito, agad siyang tinulungan ng kanyang maliit na katulong sa paglilinis ng mga bakas ng dugo sa buong silid. At sinunog din niya ang lahat ng mga dokumento ng lalaki. Samantalang si Xiaoyu naman ay kinaladkad ang lalaki papasok sa kabubatan, at naghukay at naglibing. Ang kanilang pagtutulungan ay perpekto. Simula nang mawala ang gagong iyon, bumalik na ang katahimikan sa komunidad. May ngiti na rin sa mukha ng ate niya. At hindi ba't ito'y isang magandang bagay? Nakadama rin ng malaking ginhawa si Siyok sa kanyang puso. Ngunit di nagtagal.
dumating ang isang di inaasahang bisita, at muling sinira ang payapang buhay ni Seiyu. Si Professor Choi, ang guro na siyang sumira sa kanya. Parang nawala na ang dating kayabangan ni Professor Kui. At mabait pa niyang binilhan si Shiyu ng cake na gusto nito. Walang usok kung walang apoy. Ang pagpunta pala ni Professor Kui ay may hihingi pala siya kay Shiyu. May cancer pala sa utak si Professor Kui. Mabuti na lang at nasa umpisa pa. Ang problema lang ay nasa napakahirap na pwesto ang tumor. At alam niyang si Shiyu lang ang makakapag-opera. Kasi, lagi siyang palihim na sinusubaybayan ang bawat operasyon ni Shiyu. Alam niya na ang galing nito ay patuloy na umuunlad. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, napakatinding pagtawa ang naramdaman ni Shiyu. Gusto na niyang patayin ito. Paano niya ito liligtas? Lalo pat siya ang dahilan kung bakit nawala ang lisensya niya bilang doktor. May lakas pa talaga ng loob na humingi ng pabor na siya ang mag-opera para sa kanya. Tungkol sa nangyari noon, ni isang paumanhin ay hindi binitiwan ni Professor Kui. Bagkus ay inutusan pa niya si Shiyu na parang isang guro. Ang operasyong ito ay kailangan niyang gawin. Kung hindi, isusumbong niya sa pulisya ang iligal na operasyon nito. Ang pananakot na ito ay tiyak na nagmulat muli sa sugat ni Shiyu, at nagdagdag pa ng asin sa sugat. Labis siyang nagalit. Ginagawa mo ang lahat para sirain ako. Nakuha mo na ang gusto mo. Gusto mo pa bang subukan ulit? Kung gusto mong operahan ako, putulin na lang ang mga kamay ko. Putulin mo. Kung ganyan kalalim ang galit mo sa akin, putulin mo na. Si Professor Kui na hindi makapagsalita. Kailangan ko na lang umalis ng tahimik. Ang malas naman. Pagkalabas niya ng pinto ay bigla siyang inatake. Nagmamadali niyang inabot ang gamot sa kanyang bag. Pero aksidenteng nahulog sa sahig. Pinilit niyang abutin yon, pero dumaan si Shiyu sa tabi niya, at sinipa pa ang bote ng gamot. Napakasarkastikong eksena nito. Ang dating kaaway na kanyang pinakiusapan noon sa ulan habang nakaluhod, ay ngayon ay nakahandusay na sa kanyang paanan, hamak at kawawa. At ngayong pagkakataon, wala man lang siyang awa kay Seiyu. Dinurog niya ng husto ang napakahalagang gamot nito. Nang aasar siyang dumapi, pinakawalan niya ang sama ng loob na kanyang pinigilan sa loob ng 4 na taon. Napakasarap ng pakiramdam. Hanggang sa dumating ang assistant niya saka lang siya napahinto. Nahilo rin si Professor Kui at nawalan ng malay. Mabuti na lang at tinawagan ng assistant niya ang ambulansya. Kung hindi, malamang namatay na si Professor Kui sa mismong pintuan ng bahay ni Shiyu. Pero hindi pa alam ni Shiyu yon. Malapit na siyang magsisi sa desisyon niya ngayon. Kinabukasan, bigla na lang isinara ang klinika ng pamilya ni Shiyu. Halata naman kung sino ang may gawa. Galit na tumawag siya. Ngunit si Professor Choi ay hindi nagtago ng anumang bagay. Sa halip ay sinabihan siya. Kung gusto niyang matanggal ang pagbabawal, pumunta siya sa Busan para hanapin ito. Si Seoyuk ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit. Gusto niyang makita kung ano ba talaga ang gusto ni Professor Choi. Samantala, si Professor Choi ay papunta sa Busan para sa pagdalo sa pinaka-prestihiyosong awarding ceremony sa larangan ng medisina. Siya ay 9 na taon ng sunod-sunod na kinikilalang medical luminary. At ang pagkapanalo niya ngayong taon ng pinakamataas na parangal ay hindi na dapat pagdudahan pa. Malinaw na siya rin ang pinaka-pinagtuunan ng pansin sa buong venue. Ngunit habang siya ay lalong sumisikat, lalo namang lumalaki ang inggit at galit ni Shiyu sa kanyang puso. Subalit habang nasa kubeta si Shiyu, nangyayari ang isang bagay. Hindi sinasadya kong narinig ang usapan ng ilang reporter. Doon ko nalaman sa kanila na ang tagapag-organisa ng award ceremony na si Ida ay lubhang nag-aalala dahil sa anak niyang may brain tumor. Dahil napakabata pa ng bata, walang nangahas na operahan siya. Ngayon, marahil si Professor Kui na lang ang may pag-asang mailigtas siya. Narinig niya ang usapan nila. Si Shiyu ay puno ng sigla. Alam na niya ang pagkakataon para gumanti kay Professor Kui. Agad niyang nakita ang organizer, si Ida. Dati siyang nakilala kay Professor Kui. Nagkita na sila noon. Dumiretso na sa punto si Shiyu. Pinaplay niya ang video ng isang magkaparehong kaso. Ito ang operasyon na personal niyang ginawa. 2 taon lang ang tanda ng pasyente sa anak niya. Maraming malalaking ospital ang tumanggi noon na gamutin siya. Pero ngayon, isang malusog at masiglang bata na siya. Nangako si Shiyu na kaya niyang iligtas ang anak niya. Agad na naakit si Yi-chan sa kanyang matapang na plano at husay. At agad na tinanong si Shiyu kung ano ang gusto niya. Ngunit ayaw ni Shiyu ng kahit isang sentimo. Ang tanging hinihingi niya ay ang hindi makuha ni Professor Kui ang pinakamataas na parangal ngayong taon. Ang pagbagsak niya ang pinakamalaking tagumpay para sa kanya. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Ida. Agad niya itong pinalaya sa silid. Kinabukasan, dahil sa pagpupumilit, si Shiyu ay muling nagtanong. Sabi ni Ida, ang taong hindi nirerespeto ang sarili niyang guro, ay tiyak na hindi maganda ang ugali. At lalong hindi ko ipagkakatiwala ang aking anak sa isang hamak na tao na gaya niya. Naisip ni Shui, tiyak na nabigo ang kanyang plano. Ngunit hindi niya inaasahan na ng gabing iyon, si Ida mismo ang lumapit sa kanya. At nagbago ang kanyang pakikitungo. Pumayag na siyang operahan ng anak niya. Pero kung mabigo, malulubi siya ng husto. Hindi pa nagsisink in kay Shiyu ang nangyari. Nag-infect na siya at sumakay sa pribadong eroplano, papuntang isla,
Pagdating niya, handa na ang operating room. At si Xiaoyu naman ay may kumpiyansa. Binabati ang batang lalaking kritikal ang kalagayan. Habang isinasagawa ang operasyon, nagsimula na rin ang awarding ceremony. Sa simula ay maayos naman ang lahat. Ngunit dahil sa sobrang nipis ng mga ugat bigla, nag-iba ang vital signs ng bata. Magmadali sa paghahanda ng pang-stop bleed. Doktor, hanggat maaari dagdagan pa ang cotton. Opo. Hindi na namin mapigilan ang pagdurugo. Tahiin na natin siya at ilipat sa lead. Nagpanik na ang lahat. Pagpasok ni Ida, nakita niya ang maraming dugo sa sahig. Natulala rin siya sa takot. Nabigo ang operasyon. Ibig sabihin, hindi na magigising pa ang anak ko. Ngunit si Keshiu ay nanatiling kalmado sa gitna ng panganib. Hindi niya pinansin ang kanyang paligid. Ang kanyang scalpel ay hindi tumigil kahit saglit. Kinapos siya ng oras at nakipagkarera sa panahon. Samantala, sa seremonya ng paggawad ng parangal, bigla ang pinalitan ang nanalo. Si Professor Kui ay nakakagulat na hindi nanalo. Ang parangal ay ibinigay sa isang doktor na hindi maihahambing sa kanya. Tumahimik ang buong paligid. Parang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwala. O si Professor Kui mismo ang unang pumalakpak, at nabasag ang nakakahiyang katahimikan. Nang mga sandaling iyon, si Xiu ay nakabalik na galing sa bansang Hapon, at mayabang siyang nakatingin sa kanya. Ang totoo ay nagtagumpay ang operasyon. Umuwi siya para lang pagtawanan si Professor Kui. At sabik na ipakita kay Professor Kui. Akala niya ay magagalit o sisigawan siya ni Professor Kui. Ngunit si Professor Kui ay napakakalma. Sa halip, si Xiaoyu ay medyo nalungkot, at hindi pa niya alam kung magtatagumpay siya. Sa pag-opera sa anak ni Chan, lahat ay dahil sa tulong ni Professor Kui. Noong isang araw pala sa salu-salo, sinabi ni Ida kay Professor Kui ang totoo, at tinanong kung mapagkakatiwalaan ba si Xiaoyu bilang doktor. At alam ni Professor Kui na ang kondisyon niya ay makakasama sa kanya. Ngunit sinabi niya, tutulungan ko siyang makapasa. Tingnan mo ang mga gunggong na iyon. Ang mga walang kwentang iyon ay nagmamalaki. Mas magaling siya kaysa sa kanila na 10 katao. Hindi, mas malakas siya kaysa sa kanila na pinagsama-sama. Dahil si Xiaoyu ay hindi nag-aalinlangan sa operasyon. Wala siyang iniisip na pagkabigo, ni minsan man lang. At hindi nga siya nabigo. Ni minsan. Sa tingin ko dapat niyo siyang bigyan ng pagkakataon. Ang mga salitang iyan ni Professor Kui ang tuluyang nagpawi sa pag-aalinlangan ni Ida. At ang tagumpay ni Xiu sa pagkakataong ito ay lalong nagpatibay kay Professor Kui, na siya lang ang angkop sa kanyang operasyon. Ngunit di nagtagal, dumating ang problema kay Xiu, na isapubliko pa rin ang kanyang iligal na operasyon. May isang midleman pala na namamagitan kay Xiu. Sa mga pasyente at sa pulisya, 3 panig. Kumikita siya, at sabay na nagbibigay ng impormasyon sa pulisya para maprotektahan ang sarili. Ang video noon ni Xiaoyu na nag-opera para sa isang leader ng sindikato, ay ipinagkanulo rin siya nito. Pinuntahan pa nga ng pulisya si Professor Kui gamit ang video na ito, para matulungan silang hanapin ang doktor na yon. At nakilala agad ni Professor Kui na si Xiaoyu ang gumawa noon, pero hindi siya nagsabi ng totoo sa pulisya. Ngunit ngayon, natagpuan na rin ng pulisya ang pinagdalhan ng iligal na operasyon na yon. Si Kapitan Layang, matalik na kaibigan ni Professor Kui ng maraming taon, kaya't hiniling niya ang tulong ni Professor Kui sa pagsisiyasat, bagamat malinis na ang pinangyarihan. Ngunit ang matalas na pang-amoy ng aso ay nakaamoy pa rin ng kakaiba sa likod bundok. Binuksan ng pulisya ang lupain iyon na gumalaw, at ang isang bangkay na mahigpit na nakabalot sa plastik, ay biglang sumalubong sa kanilang paningin, at iyon nga ang bangkay ng maliit na nurse. Mukhang hindi na lang basta illegal na operasyon ang problema ngayon. Parang may naisip na si Professor Kui, dahil nakita na niya ang kakilakilabot ni Xiu. Pero ang ikinagulat niya ay, kinabukasan, si Xiu ay biglang sumulpot sa pinangyarihan ng krimen. At parang walang nangyari pang nakipaglaro pa sa aso ng pulis. Napatanong pa nga ang mga pulis, kung bakit ganoon na lamang ka-friendly sa kanya ang aso. Marami siyang alaga na aso. Ganun po ba? Anong uri po ng aso ang alagan nyo? Rottweiler. Rottweiler. Ang sabi nila, napaka-agresibo raw nila. Napaka-cute nila. At hindi pa alam ng pulis na yon ngayon. Mamamatay na raw siya dahil sa usapang ito. Madali ang hinila ni Professor Kui si Xiu sa gilid. Galit na galit siyang sinaway dahil sa pagiging parang baliw nito. Parang baliw na pumatay. Dahil kung mahuli si Xiu ngayon, hindi na matutuloy ang operasyon niya. Akala ni Xiu para sa paghihiganti ito dahil sa pagkasira ng paggawad niya ng parangal kaya nakipagtulungan sa pulis. Ngunit mas lalo pa siyang nagalit. Nagkaaway silang dalawa at hindi maganda ang pagtatapos. Pero nakita ng hepe ng mga kriminal ang pagkikita nilang dalawa. Kinilala ni Kapitan Layang na dating estudyante yon ni Professor Kui. Pero hindi na niya gaanong pinansin. Ngunit agad na nagkaroon ng bagong detalye ang kaso. Sa pamamagitan ng autopsy, natagpuan ng forensic expert ang balahibo ng aso sa damit ng nurse. Hindi pa natin alam kung anong uri ito ng aso. Wala namang alaga ang biktima.
Kung hindi ako nagkakamali, iniwan to ng salarin. Pero ang batang pulis, wala man lang kaalam-alam. Ipinakita niya ang ebidensya kay Professor Kui. Tapos, kinausap niya ang batang pulis kinagabihan. May nilagay na siyang kung ano sa seradura ng pinto. At pagkatapos, binigyan niya ito ng panyo na handa na niya. May katanungan din po pala ako noon. May itatanong din po sana ako sa inyo. Tungkol po sa babaeng nakita ko noon, estudyante niyo po. Naalala ninyo po ba yung balahibo ng hayop sa katawan ng biktima? May email po akong natanggap mula sa crime lab. Buhok po iyon ng Rottweiler. Wala naman pong aso ang biktima. Kaya malamang sa suspect po ang aso. Pero hindi karaniwan ang mga neurosurgeon na nag-aalaga ng Rottweiler. Hindi nga karaniwan. Tapos bigla na lang nawalan ng malay ang pulis. At ngayon, ang tunay na anyo ng propesor ay tuluyan ng nahayag. Sa totoo lang, palihim, siya ay isang mas malupit na demonyo kaysa kay Xiaoyu. Dahil pala hindi na ito ang unang beses na pumatay siya. May isang pagkakataon, nais niyang patayin ang isang kaklase niyang ayaw niya. Habang ginagawa ang operasyon, ngunit hindi niya inaasahan na mapapansin ito ni Shoot. At ayaw ni Shoot na mapahiya siya sa kanyang pagiging estudyante ng medisina. Kaya sinadya niyang magalusan siya habang inaabot ang kutsilyo. At pagkatapos ay si Shoot na ang nagpatuloy sa operasyon para maging maayos ito. Naisa na ni Shoot na magpasalamat. Ngunit hindi inaasahan na dahil dito ay nagkaroon ng distansya sa kanya si Professor Kui. Dahil nahuli siya ng kanyang paboritong estudyante, na siya ay may balak pumatay. Napakakahiya naman itong pangyayari. Kaya naman sinikap niyang palayasin si Xiu. At ang ayaw niyang matandang kaklase, ay hindi rin nakaligtas. Pagkalabas niya ng ospital, isang hiwa lang ni Professor Kui, naputol na ang carotid artery niya. Mas malinis at mas mabilis pa siya kay Xiaoyu. At, mabait pa niyang inabot sa dati niyang kaklase ang isang tissue, para mapunasan ito ang sugat, para hindi masyadong magkalat ang dugo. Pagkatapos ay di makapaniwalang bumaba ng sasakyan ang dati niyang kaklase, at paatras na naglakad. Sa huli, nahulog siya sa bangin. Ngunit si Professor Kui ay nanatiling walang ekspresyon at malamig na nakatingin sa kanya. Sa huli, kinain ng mga aso ang bangkay hanggang sa wala nang matira. Walang nakakaalam. Sa halip na sabihin siya ang guro ni Xiaoyu. Nang siya ay bata pa, katulad din siya ni Xiaoyu. Napaka-obsessed sa pag-aaral ng utak ng tao. Nakakita siya ng isang utak na hiniwa-hiwa, duguan. Halata sa mukha niya ang di mapigilang tuwa. Kaya nang makita niya si Xiaoyu, para bang nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya. At determinado siyang palayasin si Xiaoyu. Sa totoo lang ay hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Pero agad na, napansin ng kapitan ang pagkawala ng pulis. Sinuri niya ang huling tawag ng pulis. Nalaman nilang ang kaharap nila ay si Professor Choi pala. Inandayahan ng kapitan si Professor Choi. Kinumpronta siya kung nakita niya ang batang pulis noong gabing iyon. Walang pagbabago sa mukha ni Professor Choi na sinabi. Nagkausap na sila sa telepono at magkikita sana. Pero may bigla ang nangyari kaya hindi sila nagkita. Nang mga oras na yon, tumawag din ang kasamahan niya at sinabing nakuha na nila ang CCTV footage sa lugar. At tinanong din ang katiwala ni Professor Kui. Nang maghatid kasi ng pagkain ang katiwala kagabi, narinig niya ang tunog ng shower. Kaya napagkamalan niyang nasa bahay si Professor Kui. Pero pawang mga palabas lang iyon na ginawa ni Professor Kui. Nakaalis na pala siya noon mula sa isang sikretong pinto, at nagmaneho na ng kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa isa pang garahe. Maingat siyang mag-isip, maingat siyang nagpaplano, hindi niya hahayaang mapahamak siya. Pero may isang tao pa ang maaaring magbanta kay Xiaoyu ngayon, yung pabago-bagong tagapamagitan. Ginawa niya ang lahat para makontak ang tagapamagitan, para subukang alamin ang iniisip nito, at tama nga tungkol sa pagkamatay ng nurse. Halos nahulaan na niya. Ikaw rin ba ang naghahanap kay Zeng na yon? Ang estudyante mo, yung babaeng baliw. Pumayag na akong makipagkita kay Police Officer Liang. Makipagkita ka muna sa akin. Hiniling ni Professor Kui na makipagkita muna ito sa kanya. Pinakakuan niya itong hindi ito mabibigo. May dala itong napakalaking tukso. Agad na nagsidatinan ang mga broker. Iminungkahi ni Professor Kui na mayroon siyang isang malaking kliyente na nangangailangan ng isang lihim na operasyon, at nais niya itong tulungan upang hanapin si Xiaoyu, upang maging kanyang katulong, at ang kapalit naman niya, ay syempre, higit pa sa 10 beses na operasyon. Tunay ngang nabighani ang tagapamagitan. Nang tumawag ulit ang pulisya, nagsimula na siyang umiwas. Halata namang pansamantala siyang kakampi ni Professor Kui, pero para tuluyang maalis ang hinala kay Xiu, sinunog ni Professor Kui ang kulungan ng aso ni Xiu. Pati ang 3 aso niya ay naging abo na. Iyon lang ang tanging karamay ni Xiu sa mundo. Para na rin silang pamilya. Ngunit ang walang kamalay-malay na si Xiu ay lubos na nagalit. Tinawagan ko agad si Professor Kui para mag-usap, at sa sumunod na segundo, diretso si Xiu gamit ang kanyang pickup truck.
bumangga sa mamahaling sasakyan ni Professor Kui. Pero hindi pa siya nakontento. Pinaurong niya ang sasakyan, at pinadyak ulit ang gas, bumangga ng pagkalakas-lakas. Pero hindi ko inaasahan. Dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Professor Kui, at tumayo mismo sa harap ng kotse. Kumakalma pang ang nagsindi ng sigarilyo. Ang katulong niya sa gilid ay nagulat na nagulat. Pinipilit siyang gisingin, pero si Xiu ay tuluyan ng nabulag ng galit. Nakatingin sa kanyang mortal na kaaway. Muli na namang pinadyak ni Xiu ang gas at bumangga. Sa huli, hindi pa rin nagawa ni Xiu na gawin yon. Lubog siya sa kalungkutan dahil sa pagkamatay ng aso niya. Matagal siyang hindi makamove on, para bang nawalan na siya ng lahat sa mundo. Unang beses siyang umiyak ng dahil sa sobrang sama ng loob. Ngunit ng mga sandaling iyon, dumating ang agent. May bagong alok ito. Alam na ni Kuseok ang pagiging dalawahan niya, at ayaw na niyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Pero ang malas nga naman, ang pinagkakautangan niya ng malaking halaga para sa pag-aaral niya sa kolehiyo ay siya rin. Ngayon, dahil sa tubo, umabot na ito sa 100 milyong won. Kaya hindi na niya kayang magdesisyon kung gagawa siya o hindi. Pero hindi niya alam na, ang doktor na makakasama niya ay ang kanyang guro pala. Huli na para magsisi si Xiaoyu ngayon. Ito ang pagtutulungan ng magguro at mag-aaral matapos ang 4 na taon. Isang matagal nang inaasam na pakikipagtulungan. Sumakay sila sa isang malaking barko. Ipapadala nila ang barko sa karagatang bukas. Lihim nilang gagawin ang operasyon sa bukol sa utak. Dahil ang pasyente ay ang pinakamataas na pinuno ng isang sekta, anumang kilos ay hindi dapat maipalabas sa publiko. Habang papalayo ng papalayo ang barko, hindi niya kayang itapon sa dagat ang kwelyo ng aso. Bilang pamamaalam, gusto niyang gawin yon bilang pamamaalam. Ngunit habang nalulungkot siya, biglang dumating si Professor Kui na hindi naman angkop sa sitwasyon. Hindi maintindihan ni Xiu. Mayaman naman siya, bakit mo gagawin ang ganitong operasyon? Pero si Professor Kui ay may mapang-uyam na ekspresyon sa mukha nang sabihin niya, gusto kong makita kung ano ba talaga ang ginagawa mo. Anong klaseng mababang uri ng grupo ba ang iyong kinakasama? Mababang uri ng grupo. Galit ka pa rin ba dahil sa aso? Sabi ko na nga ba, pinaghihinalaan ka na ng pulis. Nagkamali ka ng malaki at inayos ko ang gulo. Dapat mong pasalamatan ako. Maaari ko naman sanang itago iyon sa ibang lugar. Pero sinunog mo sila ng buhay. Ilang aso lang naman iyon. Huwag kang Ang pagwawalang bahala at kawalang damdamin ni Professor Kui. Muling sumabog ang galit ni Xiaoyu. At agad na kinuha ang isang payong. At malakas na ipinukpok sa mukha ni Professor Kui. Wala nang nagawa si Professor Kui para ipagtanggol ang sarili. Mabuti na lang at dumating ang kanyang assistant at napigilan ito. At para kay Professor Kui na mayroong mahinang pangangatawan, ito ay lalong nagpalala ng kanyang kalagayan. Lalo siyang nahirapan huminga. Lalong lumalakas ang panginginig ng kanyang kamay. Ngunit para maging maayos ang operasyon, iniksyon niya sa kanyang katawan ang huling bote ng gamot na pampigil. At habang isinasagawa ang operasyon, hindi niya mapigilan ang pag-iling ng kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi ito humantong sa malaking kapahamakan. Hindi na siya gaanong magaling gaya ng dati. Nakita ni Xiaoyu ang problema. Kusang nag-alok na lumipat ng pwesto. Dahil kung sakaling mabigo, baka wala ni isa sa kanila ang makaligtas na makababa ng barko. Pero si Professor Kui na matagal ng mayabang, paano kaya susuko sa harap ng kanyang mga estudyante? Pinilit pa rin niyang tiisin ang sakit, at determinado siyang siya mismo ang gagawa. Pero ang kakaiba ay, si Professor Choi na karaniwang seryoso, ay biglang nakipag-usap kay Xiaoyu sa operasyon ngayon. Sobrang mayabang mo. Kaya walang may gusto sa'yo. Han, sa tingin mo, ano ang problema niya? Hindi ko inaasahan na si Professor Choi ay ganoon kadaldal. Masyado siyang padalos-dalos at makasarili. At walang utang na loob. Sino ba ang dapat kong pasalamatan? Nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi ba't ikaw sa akin? Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Ang mga panahong nagkasama tayo sa trabaho, ang pinakamasaya at pinakamapagmamalaking sandali ng buhay ko. Kaya naman syempre, nagpapasalamat ako sa'yo. Bago yon, hindi ko pa nahahalata. Ang pagtuturo ay nakakatuwang gawin. Hindi ko inakala. Parang hindi ko pa narinig sa kanya ang mga salitang iyan. At hindi ko pa rin naranasan ang ganitong pagkilala niya sa akin. Ang guro sa harapan niya ay pamilyar at hindi pamilyar sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, hinabol niya ito.
Sabi ni Professor Kui, matagal na panahon na simula noong huli siyang sumaya ng ganito. Diretsuhin mo na lang ang sasabihin mo. Alam kong ayaw mo sa akin. Hindi kita ayaw. Ikaw nga ang ayaw sa akin, eh. Matagal na nag-alinlangan si Xiaoyu, at sa wakas ay naramdaman na niya ang tunay na nasa puso niya. Dati, nung magkasama kaming nagtatrabaho sa ospital, iyan din ang pinakamasayang panahon sa buhay ko. Masaya at maganda talaga noon. Nabuksan ang puso ng magguro at mag-aaral sa sandaling ito, para silang matatandang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita na nagkukwentuhan. Unang beses na nagbigay si Shoot ng malalim na pagyuko sa kanyang guro. Parang sa isang iglap, lahat ng sama ng loob sa loob ng 4 na taon, ay naglaho na. Pero hindi pa alam ni Shoot, ang guro na ito na mukhang malamig, ay talagang nagmamahal sa kanya ng labis. Tuwing nakakakita si Professor Kui ng balita tungkol kay Xiaoyu, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. At ang unang pagpatay ni Professor Kui, ay para kay Xiaoyu rin pala. Noong panahong iyon, ang matandang kaklase ay nagkagusto sa husay sa medisina ni Xiaoyu. Balak niyang dalhin ito sa ibang bansa para makapag-aral sa kolehiyo, para gamitin si Siyok bilang instrumento sa pagpapayaman, at ang mga taong lalapit sa kanya. Sa huli mababaliw o masisira, pero ang kanyang maingat na inalagaan na estudyante, paano niya hahayaang sirain ito ng lalaking iyon? Kaya noon, hindi niya binigay kay Siyok ang slot. Sa katunayan, paraan iyon ng pagprotekta niya rito. Tapos ay pinatay pa rin niya ang dati niyang kaklase. Dahil hindi niya tinigilan ang pangungulit kay Shio, ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Shio. Pero pagbaba pa lang ng barko, nag-iba na naman ang isip ang broker. Ibibigay na niya si Shio sa pulis. Pero napansin ni Shio ang kakaiba. Nagkunwari siyang sumasakit ang ulo. Pinadalhan niya ng gamot ang kanyang assistant. At habang wala silang pansin, nakawala siya sa paningin ng agent. Nang makontak na ng agent ang pulis, nawala na si Xiaoyu. Saan kaya siya nagpunta? Hay naku! Saan ka ba nagpunta? Bago kumain, pwede ba tayong mag-usap sa isang tahimik na lugar? Nakaisip na ng masama si Xiaoyu sa oras na ito, naguguluhan ang broker, at sinenyasan ang mga pulis sa likuran niya na sumunod agad. Pero ng mga oras na yon, tumanggap ng tawag si Xiaoyu mula sa dating kasamahan. Sinabing ang cancer sa utak ni Professor Kui ay nasa huling yugto na. Kung hindi na operahan, hindi higit sa 1 buwan ang itatagal niya. Hindi pa nag-sink in kay Xiaoyu. Ang isang pamilyar na figura ay dumaan sa tabi niya, at pagkatapos ay pumasok sa eskinita na nakayakap sa balikat ng agent. Nang lingunin niya, ang agent ay nakayuko na, at hindi makatayo ng tuwid. At ang guro sa tabi niya ay buong lakas na hinihila siya. Tinitigan niya ang mga bakas ng dugo sa lupa, at ang dalawang figurang nawala sa dilim. Nang mga sandaling iyon, naunawaan na ni Siyok ang lahat. Ang kanyang guro, na labis niyang kinamumuhian, ay palihim pala siyang pinoprotektahan. Inaalis nito ang lahat ng banta sa kanya. Palapit na ng palapit ang mga pulis. Kaya dali-daling hinila siya ng kanyang assistant. Pagkatapos, nakatanggap ulit si Xiaoyu ng text message mula sa guro, na nag-uutos sa kanya na kunin ang susi ng sasakyan sa itinakdang lugar. Handa na pala ang sasakyan para sa kanya ng guro. At maraming pera, para makatakas na siya agad. Pero ngayon, hindi na iniisip ni Xiaoyu ang kanyang buhay o kamatayan. Nagdesisyon siyang operahan ang guro. Pinaghanap niya sa kaibigan ang operating room. Plano niyang sabihin sa guro kapag handa na ang lahat. Pero hindi niya inaasahan ang malaking kaguluhan na dulot ng pagkamatay ng broker. Dahil napakakamangha ng paraan ng kanyang pagkamatay. Isang maliit na scalpel ang ginamit ng mamamatay tao, na tumusok ng eksakto sa kanyang pali sa pagitan ng mga tadyang, na naging dahilan ng pagdurugo sa tiyan. Hindi nito agad-agad na ikakamatay ang biktima, at magdudulot ng atensyon. O kaya naman ay mawawalan agad ito ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. May malay pa ang biktima. Kaya nakakalakad o kaya naman ay kaya pang alalayan. Kaya mo pang maglakad ng kaunti. Pero napansin din ito ng pulisya. Doktor sigurado ang mamamatay tao. At saka napakahusay ng kasanayan sa medisina. Pero ang kuha lang ng CCA ay ang likod ni Professor Kui. Kaya naman isa-isa muna nilang titingnan. Ngunit ang kapitan ng mga pulis ay puno ng iniisip. Sapagkat noon, malinaw na malinaw niyang nakita si Professor Kui. Ngunit hindi niya ito sinabi. Sa halip, hiwalay niyang kinausap si Professor Kui. Diretso kong tinanong ang gumugulo sa isip ko. Bakit mo pinatay ang broker? Hindi ko talaga maunawaan. Bakit ginawa mo yan, isang taong may katayuan ka naman? Bakit ka nagsagawa ng illegal na operasyon? Anong pinagsasabi mo? Isusumbong sana ng broker ang doktor na gumagawa ng illegal na operasyon. Ikaw yon, di ba? Pinatay mo ang broker para mapatay mo ang saksi. Nakita ko lahat. Talaga. Pati yung pulis na bata, ikaw din ang pumatay, di ba? Pagkatapos marinig iyon,
Di namamalayang napangiti si Professor Choi. At wala siyang kahit anong pag-amin. Kapitan Layang. Wala na tayong sikreto sa isa't isa. Ano na ang gagawin natin? Magpapakamatay na lang ba tayo? Kaya ko yun, pero ikaw. Kaya mo bang iwanan ang pamilya mo at makulong? May hawak din pala si Professor Choi ng katibayan laban kay Captain Layang. Madalas siyang palihim na nagbabago ng mga ebidensya, tapos mangungurakot naman sa mga suspect. Kung maipalabas ang mga bagay na ito, si Kapitan Layang ay tiyak na tapos na ang buhay. Wala ba siyang kahit anong pag-asa? Pagbalik niya, paulit-ulit na pinanood ni Kapitan Layang ang CCTV footage. At sa wakas ay napansin niya ang pamilyar na figura ni Xiaoyu. Bigla niyang naalala, ang batang babae ay dating estudyante ni Professor Kui. At tila sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat. Agad niya itong ipinatawag si Suyok. Ikaw ang kahinaan ni Professor Choi. Ang hindi ko maintindihan ay, wala namang dahilan si Professor Choi para gumawa ng mga illegal na operasyon, pero wala ka ng ibang magagawa. Kaya ang doktor na dapat sana'y isusumbong ng mga broker. Ikaw pala yon. Ano ba ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ikaw ang dahilan kung bakit pinatay ni Professor Kui ang broker. Hindi mo ba naiintindihan? Ano ba ang dahilan ko? Seryoso ka ba? Kilalang kilala ko siya. Isang buhay ko na siyang kilala. Kahit na maraming nangyari, naglalaan pa rin siya ng oras para sa'yo. Hindi mo ba alam ang ibig sabihin nito? Hindi alam ang ibig sabihin. Hindi niya hahayaan ang sinuman. Pero hahayaan ka pa rin niya. Kaya ikaw ang kanya. Siguro iniisip ng lahat na baliw ka. Pero alam ko ang totoo. Siya ang baliw. Nalinang na ng kapitan ang buong pangyayari. Ngunit wala namang ebidensya, kaya naman kailangan muna niyang palayain si Xiaoyu. Subalit ang pagtutok ng kapitan kay Xiaoyu, ay nalaman din ni Professor Kui. Agad siyang nawalan ng kapanatagan. Nang gabing iyon, iniyaya niya ang kapitan sa kanyang sikretong imbakan. Pagkapasok pa lang ng kapitan, ay may nakita siyang isang ref na nakakadena. Pagbukas niya, nabigla siya bigla. Siya pala ang matagal na niyang hinahanap na pulis. Pero ngayon ay naging yelong estatwa na. At si Professor Choi ay unti-unting nagpakita sa dilim. Hindi lang niya inamin ang pagpatay niya. Inamin niyang siya ang pumatay sa mga pulis na tagapag-ugnay. Pati ang nurse, siya rin ang pumatay. At sinabi rin niyang siya ang may sala sa iligal na operasyon. At tinanggap niya ang lahat ng kasalanan. Ang sabi niya, ang trabaho niya sa ospital ay nakakasawa. Ginawa niya iyon para maghanap ng excitement. Inalis niya si Xiaoyu sa lahat ng iyon. Kanyang sinagip ang lahat ng sisi. Ano nang gusto mong mangyari? Ituloy mo ang investigasyon mo. Ulihin mo ako. Samantala, nakahanap na si Xiaoyu ng operating room, at sinabihan na si Professor Kui tungkol sa oras ng operasyon. Pero noong araw ng operasyon, hindi pa rin dumarating si Professor Kui. Isang kaibigan ni Professor Kui ang nagsabi nito. Matyaga niyang hinihingi na 1 buwan pa ang operasyon. Pero hindi ba't 1 buwan na lang ang natitira sa kanya? Kung sakaling maghintay pa, kahit Diyos na ang umampon sa kanya, ay hindi na siya masasagip. At ito mismo ang gusto ni Professor Kui. Layunin niyang palubhain ang kanyang karamdaman bago ang operasyon, dahil gusto niyang matapos ang kanyang buhay sa mesa ng operasyon. Sa totoo lang, bago pa niya makita si Suyok ay alam na niya, na isang operasyon ito na siguradong hindi magtatagumpay. At pinilit niya pa rin si Suyok ang maging pangunahing siruhano niya. Ang totoo, gusto niyang gamitin ang kanyang kamatayan, para maging huling aral kay Suyok. Yon ay ang tanggapin ang pagkatalo, dahil hindi pa naman natatalo si Suyok, at ito ang magiging dahilan ng pag-stagnate niya. Si Xiu ang pinakamamahal niya at hindi niya malilimutan hanggang sa huli. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, nais pa rin niyang magawa ang kahit ano para kay Xiu. Ngunit dito naman, nagsimulang mabaliw si Xiu sa paghahanap sa kanya sa buong mundo. Pero pinutol ni Professor Kui ang lahat ng komunikasyon. Matagal na siyang nagtago sa isang liblib na lugar. Ngunit sunod-sunod ang pagsubok. Naglabas din ng warrant of arrest ang pulisya. Dating isang kilalang top surgeon, ngayon ay isang wanted na suspect sa pagpatay. Hindi alam ni Xiaoyu kung ano ang nangyari. Pero nagmamadali na siya, kaya wala siyang nagawa kundi humingi ng tulong sa isang gang leader para hanapin ito. Ginamit ng leader ang lahat ng koneksyon niya, at natagpuan niya nila ang kinaroroonan ni Professor Kui. Pero hindi agad pumunta si Xiaoyu doon, kundi ay pinapunta niya ang kuya niya para sunduin ang tao. Tapos siya naman ay nagset ng meeting sa hepe ng mga kriminal, para tanungin kung ano ba talaga ang nangyari. At ang hepe naman ay prangka. Kinuwento niya lahat ang pakikipag-deal niya kay Professor Choi. Nang gabing iyon pala sa bodega, may napagkasunduan silang dalawa. Hindi isusumbong ni Professor Choi ang mga ginawang masama ng hepe, pero ang kondisyon ay,
Pababagsakin na lang kay Professor Kui ang lahat ng kasalanan, at patatawarin na ni Kapitan si Xiaoyu. At sinabi ni Professor Kui na tatawag siya rito bago siya mamatay. Para mahuli siya nito, hindi natin makasuhan ng patay. At mawawala na ang kaso. Hayaan na natin siyang mamatay. Wala akong pakialam sa inyong kasunduan. Ililigtas ko siya. Kung si Professor Choi lang ang mamamatay, mabuhay lang ako. Kung susuko ako, at isisiwalat ang kasunduan niyo ni Professor Choi, ano ang gagawin mo? Huwag mong gagalawin ang guro ko. Walang alinlangan na ito rin ang pagbabanta ni Seiyu. Ngayon, ang kapitan ay napipilitan na ring pumili sa pagitan ng dalawang mahirap na kalagayan, at nang handa nang umalis si Xiaoyu, bigla na lang siyang binangga ng kapitan gamit ang sasakyan. Bumaba niya si Xiaoyu sa sasakyan, at dinaganan ng malakas ang kamay nito. Nang makaiwas si Xiaoyu, sinubukan niyang putulin ang mga daliri ni Xiaoyu. Gusto niyang pigilan si Xiaoyu sa pag-opera kay Professor Kui. Nanganganib na ang sitwasyon. Dali-daling bumaba ang assistant mula sa sasakyan at pinrotektahan si Xiu. Tapos parang nabaliw ang kapitan. At paulit-ulit na sinipa ang assistant. Naririnig ang pagsigaw ng assistant. At unti-unting nanlilisik ang mga mata ni Xiu. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo. At sinaksak ang paa ng kapitan. Tapos ay hinawakan niya ang kwelyo nito. Isang malinis at mabilis na pagpatay. Walang sinuman ang magiging hadlang sa kanya. Kung meron man, dapat itong mawala ng tuluyan. Pagkatapos, tumawag si Xiaoyu sa leader ng mga gangster. Nasa piling mo si Professor Kui, di ba? Pakinggan niya ang tawag. Anong nangyari? Kilala niyo po si Kapitan Liang. Ang kaibigan mo. Ikaw. Kasama ko siya ngayon. Pero hindi na siya makakapag-usap sa telepono. Pupunta ka na ba rito ngayon? Tingnan natin. Kasalanan mo to, dahil sa pagtakas mo, nababaliw na ako. Biglang nakaramdam si Professor Kui ng hindi magandang kutob. Pinaalis niya muna ang kanyang plano. Nagmadali siyang pumunta roon. Nakita niya ang nakapangingilabot na tanawin, at ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa compartment ng sasakyan, pati na ang kanyang takot na assistant na nagtatago sa likod ng kotse. Alam na ni Professor Kui ang nangyari. Mukhang nakita mo rin pala mismo kung paano pumatay si Seo. Tapos si Professor Kui, kalmado lang. Kinuha ang susi ng sasakyan gamit ang panyo. Natutulog ka pala. Hayop ka ba? Anong klaseng kalokohan yang pagpatay sa pulis? Hindi ko ba sinabi na operahan ko? Pero hindi ka man lang makapag-antay, kailangan mo pang magkagulo. Ang sama-sama mong guro. Akala mo ba, dahil tumakas ka, hindi na kita mahahanap? Anong klaseng leksyon yan? Ayoko. Punasan mo muna yung dugo sa mukha mo. Ano ang balak mo? Kaya mo bang ayusin yan mag-isa? Hindi ko kaya. Kailangan kita. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng kahinaan si Xiu sa kanyang guro. Sa sandaling ito, pareho na nilang iniwan ang kanilang mga pag-ingat. Kaintindi lang ipinakita ang kanilang tunay na mga sarili sa isa't isa. Wala nang ibang gusto si Xiu. Gusto niya lang na maging maayos ang kalagayan ng kanyang guro. Ngunit nagpumilit pa rin si Professor Kui na isagawa ang operasyon pagkatapos ng isang buwan. Bakit mo kailangang gawin ito? Dapat kong turuan ka ng mas marami hanggat kaya ko bago ako mamatay. Pero kahit anong isip ko, ito lang ang paraan. Sobra na ang naibigay mo sa akin. Wala na akong ibang kailangan. Tara na, umalis na tayo. Bitawan mo na. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka na sa akin ngayon din. Bakit ka ba ang kulit-kulit? Umalis na tayo. Hay naku, ikaw. Lumapit ka pa. Hindi na kita operahan. Bakit? Bakit? Baka. Masyado pang maaga. Pagdating ng panahon, tatawagan kita. Huwag ka nang umiyak. Sa huli, hindi pa rin niya napagtagumpayan si Xiu, kaya wala siyang nagawa kundi respetuhin ang desisyon nito. Pero kahit na ganun, noong paalis na si Professor Kui, at hindi pa rin niya nakalimutang dalhin ang sasakyan ng hepe ng mga kriminal, huling tulong na niya ito para maayos ang lahat. Pagkaraan ng isang buwan, tumulog ang telepono ni Xiu. Nagkita sila sa operating room ayon sa napagkasunduan. Lubhang may sakit na ang guro noon. Pilit pa rin niyang gustong makipagkamay kay Xiu. Ngunit tinanggihan siya ni Xiu. Salamat na lang. Mamaya na natin pag-usapan yan. Magkita na lang tayo pagkatapos ng operasyon. Nanatili pa ring determinado si Xiu. Hindi siya mabibigo sa operasyong ito. Lumipas ang 6 na buwan. Si Xiu ay patuloy pa ring gumagawa ng iligal na operasyon sa ilalim ng lupa. Ngunit ang pagkakaiba ay, hindi na siya nag-iisa mula noon. Dahil may isang tao na sumali sa antas ng lipunan na dati niyang hinahamak. Mukhang si Xiu pa rin, ang nanalo sa operasyong iyon, isang taong mahinahon at nagtitimpi.
at isa namang bugnutin at determinado. Dalawang magkasalungat na tila hindi magkakasundo. Ang totoo niyan, ito ay isang pagtatagpo ng dalawang taong magkapareho ang dalas sa magkaibang panahon. Nakita ni Professor Kui sa katauhan ni Xiaoyu, ang kanyang sarili noong kabataan. Mapusok, pabigla-bigla, ngunit napakatalino at propesyonal. Gusto niyang gabayan si Xiaoyu gamit ang kanyang karanasan para mabawasan ang mga paghihirap nito. Ngunit minamaliit niya ang pagiging matigas ang ulo ni Xiaoyu. Sa halip, sa gitna ng mapusok na tunggalian na ito, tinanggap na nila ng buong puso ang kanilang pagiging kakaiba. At ang mga aso ni Xiaoyu, hindi naman sila namatay. Ipinagkatiwala lang ni Professor Kui sa kaibigan niya. Dahil ang mga bagay na itinuturing ni Xiaoyu na kayamanan, ay kayamanan nga niya.